Magandang umaga mga kaibigan. May 14 na oras ang Iran para tapusin ang kasunduan. Kung hindi, malamang na mag-uutos si Trump ng mas malawak na pambobomba laban sa Republikang Islamiko mamayang 8:08 ng gabi oras ng Washington ayon sa deadline. Kahapon, nagsalita siya sa James Brady Press Room at nagkomento sa posibleng epekto kung walang kasunduan sa Iran. Mayroon kaming plano dahil sa napakalakas na kapangyarihan ng ating pambansang sandatahang lakas kung saan bawat tulay sa Iran ay wawasakin. Hanggang ating gabi bukas, lahat ng planta ng kuryente sa Iran ay hindi nagagana, nasusunog, sumasabog at hindi na muling magagamit. Ang ibig kong sabihin, pwedeng matapos ang demolisyon bago magating gabi, kahit 4 na oras lang kung gusto namin. Pero ayaw naming mangyari yon. Sa mga huling oras, ganito ang negosasyon. Dito sa pader makikita kung ano ang hinihingi ni Zewa kapalit ng pagtatapos ng nuclear na programa ng Iran. Mga pasilidad, walang pagpapayaman ng uranium, restriksyon sa mga misil, bukas na kipot ng Hormuz, at pagtigil ng suporta ng Iran sa Hezbollah at Houthis. Ngayon, hinihingi ng mga Iranian ang mga garantiya laban sa mga bagong pag-atake, pagkatapos ng parusa, bayad pinsala sa digmaan, bagong sistema ng bayad sa kipot ng Hormuz, at pag-alis ng mga base militar ng Amerika sa reyon. Sinabi ng Pangulo noong katapusan ng linggo na hindi na nagne-negotiate ang Iran tungkol sa programang nuklear. Ayon sa kanya, ang mahalaga ay hindi sila magkakaroon ng sandatang nuklear at hindi na yon pinag-uusapan. Madali lang daw pumayag na sila at karamihan ng puntos ay naibigay na. Kasabay ng usapang diplomasya, lumalabas ang detalye ng pagsagip sa piloto sa Iran. Ayon sa Fox News sources, iniutos ni Komandante Brad Cooper ng CENTCOM ang pag-atake sa punong himpilan ng Revolutionary Guard habang isinasagawa ang operasyon. Sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa, malapit sa Tehran, isinagawa ang pag-atake gamit ang mga bomboy na B-2 na gumamit ng mga bombang sumisira ng bunker. Bomba, gaya ng sa Midnight Hammer, nawasak ang punong himpilan. Si Jennifer Griffin ng Fox ay nabitalye ng misyon ay iniutos sa pagitan ng dalawang pagsagip sa mga tripulante at ng paghahanap ay nagpapatuloy pa noon. Direktang galing Estados Unidos ang mga bomber na ito para sa mission ito, kaya maraming elementong gumagalaw. Habang nangyayari ito, tuloy ang pagpapakawala ng Iran ng ballistic at cruise missile laban sa Israel at mga bansa sa Golpo. Inaasahang mapapatuloy ang mga pag-atake sa mga susunod na oras at araw. Sa mga nakaraang oras, naharap ang rehiyon sa dalawang landas, diplomasya at pagbaba ng tensyon. Isa pa, may mga pag-atake ng Yumengwa sa kritikal na infrastruktura ng Iran. Mga kaibigan, Ayos lang. Si Trey Engst ay nag-uulat para sa atin. Salamat. Maraming salamat. Magandang araw, Matt. Salamat. Magandang araw, Griff. Iniulat ng AP at iba pang media na ang mga tagapamagitan mula Ehipto, Pakistan at Turkey ay nagbungkahi ng mga panukala sa Estados Unidos. At ang Iran ay lumalabas na may panukalang tigil putukan ng 45 araw na kinabibilangan ng pagbubukas ng kipot ng Hormuz na matatagpuan sa Golpong Persiko. Ang panukalang ito ay ipinadala umano sa Estados Unidos at sa Iran kagabi. Naging sentro ang kipot para sa kapayapaan dahil naapektuhan ng Iran ang kalakalan at mga barkong dumadaan doon. Nagbabala kagabi si Pangulong Trump sa Iran na may deadline hanggang 8:00 ngayong gabi para makipagnegosasyon o maaari umatake ang Estados Unidos bukas. Sumulat ang Pangulo, Martes ang araw ng planta at tulay sabay-sabay sa Iran. Walang katulad nito. Buksan mo na agad ang kipot kung hindi mamumuhay ka sa impyerno. Hintayin mo at makikita mo. Purihin si Allah, sabi ni Pangulong Donald J. Trump. Nitong weekend, personal kong nakilala si Dr. Sanwar Gargash. Tinatawag siyang kanyang ex, siya ang tagapayo ng lokal na Pangulo. Ayon kay Dr. Gargash, kung maghahain ang Estados Unidos ng tamang plano, sasama ang United Arab Emirates ang bansang kinaroroonan namin sa paggamit ng puwersa sa kipot ng Hormuz. Ayon kay Dr. Gargash, hindi kami magiging puwersang pandagat, ngunit susuportahan namin ang anumang internasyonal na pagsisikap na pinangungunahan ng EMIGOA para sa paglalayag sa kipot ng Hormuz at gagampanan ang aming bahagi. Dagdag pa, sinabi ni Dr. Gargash na ang Estados Unidos ang pangunahing kaalyado sa seguridad at handa silang doblehin ang kanilang pansisikap sa relasyon sa Estados Unidos ngayon. Griff. Matt Finn, live para sa ating mula sa Dubai. Matt, maraming salamat. At dahil dito, tinatanggap natin si contributor ng Fox News na si Byron York. Byron, magandang umaga. Diretso na tayo sa puntong binabanggit ni Matt tungkol sa posibleng kasunduan sa tigil putukan na ito. Ngunit ito'y nangyayari sa likod ng pinakamatagumpay at pinakamatapang na misyon ng pagsagip sa kasaysayan ng Sikratyo.
Talagang ipinapakita sa Iran na wala talagang bagay na hindi natin kayang gawin ng matagumpay. Gawin mo. Sa tingin mo, saan patungo ang mga bagay-bagay? Sa totoo lang, ang misyon ng pagsagip ay nagpapadala ng napakalaking mensahe para sa ating mga kaaway at para rin sa mga puwersang Amerikano. Para sa mga kaaway, nagpapakita ito na kayang abutin ang pamahalaan ng Estados Unidos kahit saan at gawin ang anumang bagay. Para sa ating tropa, ipinapakita nitong laging kasama at katuwang mo ang sandataan lakas ng Estados Unidos. Isa itong napakahalagang mensahe na iparating sa mga tropa. Ngayon, alam mo tungkol sa nangyayari kaugnay ng kipot ng Hormuz, ay malinaw na nagbanta ang mensahe ng Pangulo noong umaga ng Pasko ng pagkabuhay ng mga pag-atake sa mga planta ng kuryente ng Iran. Sa mga tulay, kung hindi nila talaga bubuksan ang kipot, o hanggang alas 8 ng gabi, oras ng silangan, bukas ng gabi. Ngayon, nung nakaraang linggo, ang Pangulo ay nagsasalita tungkol sa paglahok ng ibang mga bansa at na silang magbabantay sa kipot kung ito ay muling mabubuksan. Sa palagay ko, pinanatili ng Pangulo ang pagiging hindi mahulaan ukol dito. At sa tingin ko, wala talagang ideya ang mga Iranian kung ano talagang gagawin niya. Tiyak na naging direkta at prangka siya sa kanyang mga social media post. Kahapon, no? Pero usapan mo tungkol sa mga mensahe, Byron, ay tingin ko'y napaka-interesante. Anong mensahe sa tingin mo ang ipinapadala nito sa NATO? Dahil pinag-uusapan mo tungkol sa ibang mga bansa na kasali, at napansin ko na gumawa si Ari Fleischer ng isang talagang kapansin-pansing post kapon na nagsasabing baka hindi na muling maging pareho ang NATO. Sa madaling sabi, sinabi niyang hindi na magiging pareho ang NATO. Dahil hindi tumupad sa obligasyon ang mga kaluraning bansa gaya ng Italia, Espanya at Pransya, samantalang tumupad ang silangang bahagi at mas malaki pa ang ginastos ng Polonya sa depensa ayon sa GDP kumpara sa ESA. Oo, ang mga post ni Ari ay nagpasimula ng sunod-sunod na mga diskusyon. Pero malinaw na ang sinasabi niya ay na ilang NATO countries sa kanlurang Europa, gaya ng Pransya, Espanya at Reino Unido, nang tumanggi agad makipagtulungan sa Estados Unidos, ay nagbigay ng masamang halimbawa para sa kanilang sarili. At dito muli, hindi naman hinihingi ni Pangulong Trump na magpadala sila ng mga tropa. Hindi niya hinihingi na sumali sila sa mga pag-atake. Hinihiling lang niya ang mga karapatan sa pagdaan sa himpapawid at gamitin ang mga base ng himpapawid na pinupundohan na ng Estados Unidos. Kahit ganon, tumanggi pa rin ang mga bansa nito kahit sa ganitong antas ng kooperasyon. Ang ginagagawa ni Ari Fleischer ay ikumpara ang mga bansa nito sa mga bansa sa silangan Europa na sa mas mga kamakailang taon ay naranasan ng dominasyong Sobyet at alam na alam kung ano ang ibig sabihin nito. Para may napakalapit kang kaaway at ang estratehikong pakikipagtulungan niya sa Estados Unidos. Kaya ang sinasabi ni Fleischer ay maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa NATO. Pagbabago ng kapangyarihan o anumang uri ng pagbabago. Pero may nangyayari sa NATO. Mabibigay ng dagdag na impormasyon ang Pangulo sa press conference mamayang 1:00 ng hapon. Salamat sa oras mo, Byron York.